Praise God, hallelujah. Magandang gabi po. Hallelujah! Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi po, Sister Mercy. Magandang isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. Mabuhay! Hallelujah. Sige, welcome natin sila. Magandang gabi po sa bawat isa. Mga kaibigan, kapatid, sa mandako ng mundo kayo naroon. Nasa probinsya man, nasa ibang bansa man. Purihin ang Diyos sa buhay ninyo. Hallelujah. At ang patuloy na pagpapala ng Diyos ay patuloy na makamtan ng bawat isa. Welcome po sa Cheer Up the Word Works program under po ng Church ng The Life Giving Spirit Church. Hallelujah! Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko na po kayong mag-subscribe o i-follow ang atin pong FB page ng The Life Giving Spirit Church at nang sa ganon, hindi po kayo nahuhuli sa mga ginagawa po nating mga bidyong kagaya nito na mapapakinabangan po talaga natin at makakadinig tayo ng buhay at banal na salita ng Diyos. Tulad po ng programang itong Cheer Up the Word Works. Isama nyo nga mga kapatid sa prayer. Maggagawa ko ng direct, Brother Odi, Word. Baka may maka-idea na kagad sa inyo. Salitang word, malalaki. Tapos yung R, nakaganon, di ba? Tapos lagyan mo ng X sa baba. Parang reseta, yung RX. Tapos lalagay mo doon yung Proverbs chapter 4. Lalagay natin. Another program ko yun na The Word is Medicine. Yan. Ang ganda. Nakita ko yun Galing ka ko. Word. Hallelujah. Sa aking imagination. Tapos, ang salita ng Diyos ang Kagamutan. Oo Nasa Proverbs chapter 4 yan Yung ating binabasa palagi. Gusto niyo basahin natin? Ano muna? Sige, welcome po. Baka meron ka babanggiting pangalan sa province. Muli, ibinabalik ko po sa inyo ang pagbati sa lahat ng mga kakilala ko dyan, mga kaibigan, mga kapatiran na nagpapatuloy. Salamat po sa Diyos. Kay AM, na masipag na kabataan. Siya ay galing ng Quezon City, umuwi ng Cagayan. Para? Doon, ginagamit siya. Grabe. Nakaka-ano siya ng mga kabataan. Kaya purihin po ang Diyos sa buhay niya. Hallelujah. Maging si Lola Karing, salamat din po sa inyo. Sa lahat po na nangangasiwa ng gawain dyan. Purihin po ang Diyos sa buhay niyo. Sister Seni, salamat din sapagkat nagpapatuloy ka. Kahit anong hirap ng buhay, nagsusumikap ka na ang iyong buhay at ang iyong pamilya ay madala sa gawain ng Diyos. Continue po ang patuloy na biyaya at pagpapala ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sino pa po? Yung pong nasa ibang bansa nating kaibigan, At dun din sa mga mapapasahan ng programang ito ngayon, ang bidyong ginagawa natin ngayon, at sa mga tatanggap sa Panginoon, continue po ang karunungan at kaunawaan, ang kapahayagang ito ng salita ng Diyos na inyong tatanggapin ay mag-operate po, mangyari at maganap sa inyong mga buhay. Sister Mercy, may sabihin po ba kayo? O aawit na tayo? Awit na po tayo, Pastor. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Sige po, awitan po natin ang Panginoon upang patuloy na mabigyang kagalakan ang puso na ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives,
because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, and I'll war with pain, and then death gives way to victory. I'll see the lights of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, oh, I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Minsan pa po, because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives, and life is worth the living just because He lives. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Ikaw ay buhay! Hallelujah! Purihin ka, Ama! Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan! Salamat sa iyo, Diyos, sa iyong kadakilaan. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, Ama. Karapat-dapat kang luwalhatiin. Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, sa iyong kaluwalhatian. Oh, hallelujah! 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 Ora handa rara shaka, mera hando kera shika rara handa, handa la shanda la hara, rekaria hamia hendo
Shore hakiela, rehamiendo hara. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sa Diyos po ang papuri, parangal at pasasalamat. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sabi po ng salita ng Diyos sa awit 66, verse 1 hanggang 3 po. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway dahilan sa taglay mong kapangyarihan. O hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah sa iyong salita. Panginoon Diyos Ama, makapangyarihang at dakila sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa oras na ito. Ikaw ang madakila, ikaw ang mapapurihan sa gawaing ito, O Diyos, na iyong itinayo sa lugar na to. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na ihahayag sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mong dadalhin, Panginoon, sa amin, O Diyos. Maging bukas ang mga puso, espiritual na pangunawa namin, Panginoon, at makita namin ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita na maaabot ang lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Maabot ng kapangyarihan mo, O Diyos, ang mga taong nanonood at nakikinig ngayon, O Lord God. Ikaw mapapurihan, madakila at maluwalhati sa gabing ito, O Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, aming Ama. Salamat po, Ama, at minsan pa namin binabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Again, welcome po sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Sister Lina, Yes po. bigyan mo naman kami ng ma-share sa amin. Opo. Tayo po ay, minsan pa magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay dadako po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa po ay patuloy po natin maunawaan at maintindihan ang bawat salita ng Diyos na mahahayag, na ituturo niya sa bawat isa atin. Sister Lina, hiling ko na na ito po ay kumonekta pa rin sa pagpapakita ng gaano talaga kamahal at kahalaga sa Diyos ang tao. Napakahalaga, no? Napakahalaga. Sige nga po, paano ba mga pwede nating tingnan? Kagaya po ng inawit, because He lives. Sabi niya, kaya tayo'y nabubuhay dahil ang Diyos ang sa atin ay umaalalay. Kasi may pangako siya dito eh. Hallelujah. Kaya tayo nabubuhay dahil ang Diyos mismo ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. So walang dapat ikatakot. Kaya hindi nga. Ang kailangan lang ay mapunta tayo sa Panginoon. Yung mag-aakay sa atin sa Diyos, yung huwag tayong matakot. Kasi nandito rin, meron din paalaala din po ang Diyos. Tingnan nga natin. Dito po sa awit 37, Simulan mo sa verse 1. Yan, simulan natin sa verse 1. 37. sa chapter 37, verse 1 hanggang 4. Pwede po dagdagan eh. Sige, basahin natin. Sasabi po rito sa unang bahagi, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Puputulin ko muna sandali. Kasi po dito, ang pangako dito ng Diyos, lalo po itong panahon na ito, panahon ng katatakutan. Lalo po yung mga marami nating nababalita sa... Ano ibig mo sabihin katatakot? Marami kasi nangyayari sa ating kapaligiran. Nakakatakot talaga, oo. Yung iba talaga, yung kapag walang relasyon sa Diyos. Kaya lagi ko pong panalangin sa Diyos, Lord, wag po nawa kaming maapektuhan ng mga nangyayari sa kapaligiran. Well, sinabi ng Lord na hindi talaga sa awit 91. Di ba? Mamamatay ang marami sa iyong kapaligiran, pero di ba tayo na nananatili sa sa ating Panginoon ay makapangyarihang kamay ng ating Diyos. Tingnan nga natin yun. Binanggit mo na rin lang, awit 91. Ano bang sinabi doon? Awit 91. Tama kayo, no? Hindi dapat
nakakatakot man ang mga nangyayari ng mga balita, amen? Higit ang sinabi ng Diyos sa mga ito. Gusto mo ng kapayapaan? We need the Word of God. We need the Word. The Word works, kaibigan, kapatid. Hallelujah. At yung po yung ginagawa natin, kaya po tayo may programang kagaya nito. Hallelujah. Praise God forevermore. Hallelujah. Mr. Mercy, urong po kayong konti. Yan. Hallelujah. Sige po, sister. Dito po sa awit 91, verse 1, hanggang sa mga sumusunod, siyang naghahangad ng pagkupkop sa kataas-taasan. Diba? Gusto mo ng pagkupkup ng kataas-taasan at hindi kanya itataboy? Tama, Sister Mercy, no? Ano sabi ron? At nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Hindi umaalis. Ito po. Lagi nananatili. Kailangan manatili lang tayo. Hallelujah. At nandun yung Ano pag-asa mangyayari? Dito ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan. Kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Mahalaga yung tiwala, tuloy. Ano mangyayari talaga? Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anuman matinding salot ay di ka madaranas. Ano mang virus yan, sabi ng English. Ano mang COVID man yan. Kabalik tayo. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Dahil kahit na dumaan yung COVID, sabihin, yung tiwala, yung pananampalataya mo sa Diyos na hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya bibitawan, anumang sitwasyon na dumating sa iyo. Amen. Andun ang kanyang pagkapit sa iyo. Kaya panalangin ko palagi sa Lord, Lord, ayaw ko kung magkaroon mo ng gantong pangyayari, ayaw po namin maapektuhan. At yun nga, sabi niya talagang hindi. Manatili tayo nagtitiwala sa Kanya, nakakapit sa ating dakilang Diyos. Lagi lang tayo hihingi ng tulong. May binasa ka kanina, no? Alam mo, pag nadidinig kita nagtuturo nag-share ng ganito, Sister Lina, hindi ko mapigilang itanong ilang taon na po pa kayo? Yung totoo. Bilangin Yung totoo. Go marching in. Hindi, yung totoo, ilang taon na po kayo? 79. Di ba 79, mag-80 na po, pero eto siya ganyan kalakas. Yun po ang epekto ng pagtitiwala sa Diyos. At siya po'y dalaga, ha? wala po yung inaasahan na magtataguyod sa Kanya, kundi ang Panginoon. Balik na tayo, baka saan tayo makarating, balik na tayo sa 37. Sister Mercy, pakibasa nga po muli yung binasa niya kanina, awit 37, at pinutol niya sa hanggang verse 3. Tingnan natin kung sasabihin ni Sister Lina, hallelujah. Pero pakibasa niyo po muna, Sister Mercy, hanggang verse 3. Opo, mula verse 1 hanggang verse 3. Verse 1, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Verse 3. Verse 3, umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Amen. Ano yung gusto mong sabihin sa amin? Kailangan po, habang nakikita natin yung mga nangyayari dito sabi nga dito, huwag daw natin kainggitan yung mga gumagawa sa atin ng masama. Kundi bagkos, gumawa tayo ng mabuti para yung tao na gumagawa sa iyo, magkaroon ng pagbabago. Ang Diyos ang magbabago sa kanila. Kasi makikita nila yung kabutihan. Hindi mo maidadaw ng taong gumagawa ng mabuti talaga. Kasi yung kailangan, ipapakita mo na nagliliwanag ka sa kanila. Yun yung gagawin natin. At yun ang sabi ng Panginoong Yesus, no? You are the light. You are the light and you are the salt of the world. Kaya mangyari po sa ating lahat yun. Lahat po sa mga nakikinig po. Maalala ko po si Ma'am Caroline, teacher po siya sa ibang bansa. Hello po. Ito po yung aming ginagawa sa gawain ng Panginoon. Pero hindi siya marunong Tagalog eh. Kaya siya po yung teacher. Kaya po rin po ang Panginoon dahil nagkakilala tayo through Facebook. At salamat din sa Panginoon, nawa po, maintindihan po ninyo ang mga salita ng Diyos na dinadala ninyo. So you can ask for the interpreter while what she is saying, I believe there are someone with you who can interpret what she says. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sister Mercy, baka may gusto kayo sabihin dito sa unang tatlong binasa ni Sister Lina. Ayun nga po, sa anumang sitwasyon po na dumadating sa ating buhay, hindi po dapat matakot.
Dahil bakit po kailangan matakot? Kasama po natin ang Diyos. Siya po ang nagtunay na nagpapatibay at nagpapalakas sa atin. Siya po ang ating kalakasan kasi. Sabi nga po ng salita. Oo, hindi siya, yung, may sinabi ang Biblia, no? Sabi niya, ang Diyos ang aking kalakasan. Hindi, malaking pagkakaiba nun sa isang, ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. Okay na yun eh, pero mas malalim ang sinabi ng salita ng Diyos eh. Ang Diyos ang aking kalakasan. Ibig sabihin, siya yung nasa iyo na talagang walang dahilan para sumuko. Kaibigan, kapatid, ano ba ang pinagdadaanan mo ngayon? Bago pa tayo magpatuloy, nais ko nang sabihin sa iyo, walang dahilan para malugmok. Pero kinakailangan baguhin mo yung pananaw mo sa buhay. E dito ang linaw, oh. Fret not. Anong sabi sa inyo dyan? Huwag kang mabalisa. Fret not because of evildoers. Kahit hindi ikaw ang ginagawa ng masama, ang sabi dito, fret not because of evildoers. Huwag ka ikang mabalisa dahil sa mga masasama o sa masasama o hindi magandang pangyayari. Kasi, ang sabi niya rito, neither be thou envious against the workers of iniquity. Verse 2, for they shall soon be cut down like the grass. Hindi sinasabing kasi paparusahan sila. Hindi. Ang ibig sabihin dito, hindi sila magtatagal. Kaya wala ka. Amen? Maglalaho din yan eh. Ngunit mananatili ang Panginoon na nasa iyo. Amen? Maglalaho rin yan. Walang dahilan para, they are not a factor to focus your attention to them. No. No need to focus your attention to them. It will only ruin your future. But if you trust the Lord, ang sabi dito, if you trust the Lord, hallelujah. Verse 3, trust in the Lord and do good. Ito po yung isa sa bagay na dapat natin gawin. Habang nag-aantay ka ng katugunan, kaibigan, sa iyong mga panalangin, habang nag-aantay ka ng mga katotohanan, ng mga pangyayaring ng sinabi ng salita ng Diyos na maganap sa buhay mo, ito po ang dapat mong gawin. Trust the Lord and do good. Ano sa Tagalog yung Sister Mercy? Verse 3 po yun. Verse 3, umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin. Yun! Amen? Amen. Sa pag-aantay, hindi kinakailangan mataranta. Sa pag-aantay, hindi kinakailangan makipagsabayan ng galit sa iba. Magtiwala ka sa Diyos at ang mabuti ay gawin. Yun ang dapat ginagawa ng taong nag-aantay sa Panginoon o ng katuparan ng mga sinabi ng Diyos sa Kanya. At hindi pwedeng hindi matutupad yan sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling. Amen. Again, trust the Lord and do good. Yun ang sabi ni David. At yun ang experience niya at yun ang katotohanan. Ano naman ang sinabi ng Panginoon? John chapter 14, bago tayo magpatuloy sa I think, John chapter 14 yon. John chapter 14, verse 1. Hallelujah. Ano sabi Sister Lina? John 14 verse 1, sinasabi rito, huwag kang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Di ba pareho yun? Fret not, fear not. Anong dapat gawin? Trust the Lord. Sumampalataya ka sa Diyos. At sabi ng awit, kasabay nun, mabuti ang iyong gawin. Gumawa ka ng mabuti. Hallelujah. Amen. O tuloy po tayo. At saka doon po sa sige po. habang habang nararanasan natin yung mga ginagawang hindi maganda sa atin ng tao, kung sino man yun, mas lalo, wag po natin susukuan yun. Yung tao mismong gumagawa ng masama sa iyo, huwag kang magpapa-epekto. Opo. At huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Anong ibig mo sabihin ng huwag susuko? Huwag mong iiwanan yung salita ng Diyos, manatili ka. Hindi, yung tao huwag mo susukuan yung tao. Ibig sabihin, patuloy mong pakitaan ng maganda. Ganun po. Yun ang ibig mo sabihin. At Mahirap yan pero yun ang tama. meron pong bahagi dito na habang ginagawa mo ng mabuti, yung masama, para mo siyang pinuputungan ng apoy sa ulo. oo, Ng baga. Hindi ko lang po maalaala yung kanyang... Pero ang intention mo hindi yung para mo siyang kinokonsensya. Oo. Ang intention mo patuloy mong ipakita ang
kabutihan. Oo. Hindi mo maidadaw ang taong gumagawa ng mabuti, sinasabi ko sa iyo. Paano mo idadaw niya kahit anong sabihin mo sa kanya? Papakitaan ka pa rin ng mabuti. Aba, amen? May karanasan ka atang gustong sabihin sa amin eh. Yung maiksi na lang. Oo, yung maiksi na lang. May tao na lang sabihin mo. May tao po sa akin na nag-invite na may kainan. Sumasama po naman ako. Pero yung isang tao na hindi rin iba sa amin. Ibig sabihin, kaibigan mo talaga, kakilala mo talaga. Ayun, oo. Kakilala. Habang kami lumalabas ng gate at papunta kami doon sa third floor, pinagsarahan po niya ako ng pinto. Nung isang tao. Oo, yung isang Pero tao. hindi siya yung nag-invite sa'yo. Ay, sila, yung mga anak. Oo nga, yun na nga. Yung anak niya ang nag-invite sa'yo. Maganda ang pakikitungo sa'yo noon. Pero yung magulang nila, galit sa'yo, parang ganon. Parang ganon. Yun na nagsara ng gate. Oo, linawin mo. Para sa kanya, pampamilya lang yun. Para kanila lang, Para kanila. yung gathering na yun, in-invite ka eh. Opo. Parang yan yung mga napapanood sa teleserye. Tapos, nang dumating pa po doon sa aakit na po ng second floor, talagang alam ko na ginagawa niya sa akin yun, na akit talagang pinasaran. Kasi yung una para sinipalan niya yung gate dahil may dala-dala siya. Inignore ko po yun. Pero nang aki sumusunod, talaga binaba po niya yung kanyang dala-dala at tinarangka yung pinto. Hindi kayo pinapasok. Hindi po. Hindi alam nung nag-invite sa'yo na anak niya, hindi alam. Hindi alam. Na sinarhan ka na. Kaya pinabayaan ko na lang sila. Pero Anong mabuting ginawa mong kasunod na? ang ginawa kong mabuti para sa kanila, yung nagdala po sa akin ng Christmas gift, mga groceries, bigas, at 2 beses na nagdala sa akin ng bigas, 2 tao. Imbes na sa akin ko po yung itinabi sa akin kusina, dinala ko doon sa kanilang kusina. At yun, nang makita nila yung kinabukasan. Ginamit nila yun. Tinanong nila ako, saan galing yan? May nagbigay sa akin. At yan, kailan, pagsalo-saluhan natin. Amen. Yun ang sinabi ko sa kanila. Yeah, so, nakasalo ka pa rin doon, o hindi na naman? Kasalo naman. Hindi, yun po ang tamang gawin no? Kaya wag po sasamaan loob natin. Oo, mahirap gawin yun, pero kailangan. Si Panginoong Hesus nga, di ba? Nilait-lait pero iniligtas pa rin tayo. Come on, kaibigan, kapatid. Itong nadidinig natin is karanasang in-apply talaga po namin. Kaya salamat po sa Diyos dahil patuloy at patuloy. Kasi kapag wala po tayong relasyon sa Diyos, lalabanan natin gumagawa ng masama sa atin. Na hindi dapat. Na hindi dapat. Hindi dapat. Salamat sa Diyos doon sa kanyang pagtuturo. Alam niyo po, parang ano yan may kwentong ganito, Sister Mercy, no? May teacher noon, alam ko baka alam mo na tong kwento na to, no? Na binigyan ng assignment yung mga estudyante. Pinagdala ng mga sabag nila, pinaglagay ng mga prutas, halimbawa tulad ng mga gulay, kamatis, ganun. No? Ang alam ko kasi sa kamatis, prutas ata yan kasi may buto. No? So, naglagay ng mga ng saging, di ba? Doon sa bag nila. So, kung ano mang mga apple, ganyan. So, yung mga estudyante, dala-dala yun, nasa bag. Tuwan-tuwa. Ngayon, nung ma-check ng teacher, ang sabi ng teacher, sige, iuwi niyo yan, bukas dali niyo uli. So, habang tumatagal, laging dala ng bata, mabigat din Napagod na yung mga bata. Sabi ng teacher, sige, basta dalhin nyo lang yan araw-araw. Dumating ang time, nabubulok na yung mga Pagkain. Oo, yung mga dala-dala nila sa bag. At pag yan nabulok, bumabaho. Bumabaho, lagi nilang dala yun. Hanggang sa hindi na nakatagal yung mga bata. Mamayaw na po namin, mabaho na po. Alam niyo po ang ibig sabihin lang doon? Yun po yung ginawa ng teacher para ipakita rin sa kanila na yung mga prutas na yun, na unay maayos sa unang tingin, maganda, habang tumatagal yung nabubulok at nagiging pabigat na sa kanila at bumabaho. Yun po ay sumisimbolo naman sa mga galit, sama ng loob at paghihiganti natin. Kapag iningatan po natin sa ating isip, sa ating puso, sa ating buhay, ang galit, sama ng loob at gusto natin gumanti, halimbawa, Kasakit ka. yan parang prutas na nabubulok na lagi mong dala at ang unang-unang apektado, yung taong nag-iingat nun. Wala pa yung dudulot na mabuti sa atin ang sabit yung ganyang sistema.
Kaya nga ang sabi ng Panginoon doon sa verse 3, trust in the Lord and do good. Anong sabi po, sister? Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Amen. You see? Yun ang pagtitiwala sa Diyos at paggawa ng mabuti. Imbis na suklian mo ng masama, bigyan mo ng kabutihan tulad ng ginawa ni sister. May joke ako, pero hindi to dapat i-apply, pero joke lang. Parang ganito, pag binato ka ng bato, Batin mo ng bakery. bakery para marami. Hindi tinapay. Ganun ka. Bakery na may lamang tinapay. Nag-uumapaw na pag-ibig. Joke lang po yun. O paano, ituloy po natin yung ating binabasa. Verse 4 na po tayo. Kayawin mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Babalikan natin yan. Tuloy po. Ang iyong sarili sa Kanya ay talaga tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Wow. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghalin tapat. 7. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyaga, maghintay sa Kanya. Huwag Dandanin mo. Pakinggan niyo po mabuti ito, no? Hallelujah. Ito'y napakalinaw na instruction ng Diyos. Verse 8. Hindi pa ako tapos. Oh, hindi pa. Sige, tapusin mo yung verse 7. Ulitin ko 7. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag kang mapopoot ni mababalisa, iyong pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabuluhan, makakamtan ka. Pag napuno tayo ng galit sa bahan ng loob, wala ka raw kabuluhang matatanggap. Walang maganda. Sister Mercy, pakibasa po yung sabi. Ano yung sabi doon sa verse 7? Verse 7 po. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan, umunlad man sila. Oo. Mag-ghost project man sila. Hindi kinahihingitan ang sumasagana sa pamamagitan ng likong pamamaraan. Kaibigan, mawawala yan. Pero ang tiwala ng Diyos sa yung kapanatagan mo sa Panginoon, yun ang the best. Napakaganda po instruction nito, kaibigan. Remember, the word works. Amen. Bago tayo magpatuloy, tingnan natin ano ba ang salita talaga, no? Hebrew chapter 4 verse 12, tingnan muna natin. Ganito tayo kahalaga sa Lord, pinadadala niya yung kanyang salita, amen? Ano pang magagawa? Ano pang masasabi mo? Time na lang ng pakikinig sa Lord ang kailangan mo. Let me prophesy to you, kaibigan, kapatid, yung inaantay mong kaayusan at katugunan ay parating sa iyo. Congratulations. Praise God forevermore. Hallelujah! Ano na yan? Hebrew 4:12. Hebreo. Timoteo po yan. Hebreo chapter 4 verse 12. Sige, sa'yo naman, Sister Mercy, pakibasa po. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, Wow! higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Yan po, gano'n ang Diyos, ang salita ng Diyos buhay. Pag ang lahat po ng buhay, gumagalaw. Amen. Gumagalaw po yan sa atin. Actually, kagalingan nga, amen. Ang sabi, tumatagos ito hanggang sa kaibuturan ng ating buto. Pero pag galit, hinanakit sa manang loob, tumatagos din yan. Yan yung dahilan ng arthritis. Hindi nga po. Hallelujah. Sakit ng puso. Dahilan po yan na again, tinan niyo po, Sister Lina, this year po ba kayo mag-80? Opo. Malapit na. Oh. Sige, sabihin niyo po yung birthday at ng
pakisabi na rin ng inyong Gcash joke. Okay, balik tayo. Malayo pa. Kailangan pa sumulat sa form. Hallelujah. So, rest in the Lord. Nakuha niyo po yon. Ito po yung mga sikreto na hindi na sikreto ngayon. Rest in the Lord. Anong sabi dyan? Verse 7? Ano yung rest in the Lord dyan sa Tagalog? Verse 7 ng awit 37 po. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Panatag, hindi ka na shake, hindi ka nararatel, hindi. Amen? Amen. Yun po. May mga nababasa po ako sa post talagang yung taranta sila na sa tingin nila, hindi mo ako masisisi dahil talagang matataranta ako. Come on, kapatid. Yun ang sigaw ng mundo. Why? Try God. Subukan mo. Ang salita ng Diyos. Subukan mo. I mean, ibig ko sabihin, subukan mo pagtiwalaan mo, i-apply mo. At mangyayari at magaganap sa iyo ang katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Psalm 37, gagamitan ko po nitong aking Bible. Verse 7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Who? Do not fret, because the one who prospers in his way, because of the man who carries out wicked schemes. Wag kang mainggit o anumang dahilan, wag mo silang tingnan. Ang tingin sa Diyos, ang sabi rito, wait patiently sa Diyos. Wait patiently sa Diyos. Kasi hindi siya mahuhuli. Marami pong problema sa aming buhay na dumaan. At tumugon ng Diyos hindi pwedeng hindi Kailangan lang po talaga ng lubos na pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Hindi dahil napakarami ng kasamaan, gagawa ka na rin ng kasamaan. Hindi. Hindi porke yumaman sila, nagkaroon ng maraming pera sa anumang proyekto, kita mo naman ang epekto. Amen? Amen. Pero ang epekto ng pagtitiwala sa Diyos ay kapanatagan. Ang epekto ng pagtitiwala sa Diyos ay kaayusan. Amen. Ang epekto ng pag-aantay at pagtitiwala sa Diyos at paggawa ng mabuti ayon sa sinabi ng Panginoon ay magandang resulta. Amen. Saan ka pa? Ako po, Pastor. O sige po, Sister Mercy. Sa karanasan ko. Yan, sabihin niyo po ang inyong karanasan Marami sa amin. pong problema talaga. Malaki po ang mga pinagdadaan ng problema. Pero wala pong malaki sa Diyos Masigit pong malaki ang Diyos sa anumang mga pinagdadaanan nating problema. Amen. That's right. Ako po naman ay yung tinuruan ko po yung sarili ko na kinumbinsi ko po ang sarili kong maging mapayapa. Mm-hmm. Kinumbinsi ko po ang sarili kong maging mapayapa Sa harapan, sa kabila ng mga sa kabila ng mga pagsubok at mga problema. By the way, pakiputo lang po. Si Sister Mercy po'y balo. Wala rin siyang inaasahan, kundi ang Panginoon. Amen. At sa buong pamilya nila, meron siyang mga anak din na siya po yung talagang breadwinner. No? Negosyante po siya na dumanas din ng problema. Sige po. Ayun nga, katunayan nga po, sabihin ko na po, ang binabayaran po, matumal po ang negosyo ngayon, pero mabuti po talaga ang Diyos. Ang binabayaran po namin every month kulang 50,000 po. Pero hindi ko po alam kung saan po nanggagaling. Napagtatagumpayan po lahat kada buwan. Kaya, at matatapos? Natatapos po. Every month po, Pastor, kasi mga bayarin, mga gastusin, mga bills, umaabot po ng halos 50,000. Pero purihin ng Panginoon, wala pong imposible sa Diyos. Talagang ang lahat tayo. Wag lang po nating papasanin yung problema. Kailangan lang po, sabi nga po ng Santiago, chapter 1, verse 2, magalak tayo sa kabila ng pagsubok. Mahirap pong gawin yun, di ba? Pero ba't niya kaya sinabi na no? Kasi may solusyon. Opo. Mahirap pong gawin yung magalak Bakit? Paano ka magagalak? May problema kang iniisip, may problemang nakapaligid sa iyo. Ano ginawa mo? Pero, ayun nga po, kinumbinsi ko sarili kong maging mapayapa. Kinumbinsi, doon po sa kapayapaan, matututunan po nating hindi tingnan yung problema, bagkus ang tingnan natin yung gagawin ng Diyos sa ating buhay.
Dahil ang Diyos po ay higit na, mas higit sa ating mga pinagdadaanan. Ganun pa man, ang lahat ng bagay, binigay na sa atin ng Diyos. Umpisa nang tinanggap natin siya bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay. Nasa atin na ang lahat. Ang kailangan lang po, lakaran natin yung sinabi ng Diyos na magalak ka sa gitna ng mga pagsubok. Kaya po, ako po sa totoo lang palangiti po ako. Pero hindi po ito yung, hindi po yung kaplastikan. Pero, marami po akong problema. Pero nagagawa ko pong sa biyaya po ng Diyos, nagagawa ko pong maging umiti na hindi po naman ako, hindi po kaplastikan yon. Pero, ewan ko po ba, hindi ko po alam kung saan po nanggagaling yung kagalakan, yung kasiyahan ng aking puso. Marahil po, sigurado po sa Diyos galing yon. Dahil yung pong kagalakang totoo ay sa Diyos lang nanggagaling. Hindi po yung sa physical natin, hindi po yung sa kung saan lang, at hindi po kayang ibigay ng mundo sa atin. Yun po, ang lahat po ay galing sa Panginoon. Ayun po. May sinabi ka, Sister Mercy, kanina, no? Napansin niyo po, sabi niya, huwag mo kasing pasanin ang problema. Opo. Abi talagang mabibigatan ka. May sinabi po si Jesus dyan, Matthew 11:28. May silapit kayo sa... Tingnan nga natin. Matthew chapter 11 verse 28. Yan. Nakita niyo po, Sister Mercy? Pakibasa po, Matthew chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Isa-isahin po natin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan, napapagal, ibig sabihin napapagod sa inyong mga pasanin. Ibig sabihin, ang tinatawag niya ay yung loaded. Yung may mga pasanin. Alam niyo po ba, 90% naniniwala ako, 90% kung bakit mayroong mabigat na pinapasa ng isang tao ay dahil nagkamali siya ng desisyon. Pero ganun pa man, ang sabi ng Diyos, lumapit kayo kasi hindi ka naman niya itataboy eh. Bakit ka kanya pinalalapit? Kasi hindi ka niya itataboy. Hindi ka niya itataboy. Eh, pastor, ang bigat ng pagkakamali ko. Eh, bakit yung prodigal son? Amen? Sa Luke chapter 15, I think, no? O 14, no? Sabi mo, yung prodigal son. 15. O 15. Di ba? Siya yung umalis. Ngunit nung siya'y naghihirap na, pagbalik niya, siya tinaboy ng ama. Actually, inaantay siya. Ganun ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Masyado ka na bang napalayo? Masyado na bang mabigat ang iyong pinagdaraanan? Come on, balik kay Jesus. Siya nga yung namatay para sa'yo na buhay maguli. Hindi kanya. Hindi mo kalaban ang Diyos. Ganyang kakaimportante sa Diyos. Kung ang Diyos hindi sumusuko sa'yo, huwag mo ring sukuan ang sarili mo. Amen. Sabi niya, come unto me, come unto me. Huwag kong kani-kaninong lapit. Come unto me. Huwag kay pastoran lapit. Sa Diyos. Sa Diyos. Huwag sa tao. Kaya nga po nagtuturo para may apply natin. Amen? Tulad nito, nakikinig ka ng salita, i-apply mo to sa buhay mo. Hindi mo kinakailangan perwisyoin ng ibang Kristiyano. Sapat ang tiwala mo sa Diyos. Amen. At gumawa ng mabuti at kakamtin mo. Amen? Amen. Ang iyong kailangan. Meron pa po dyan. Teka, alam ko marami kaming gustong sabihin eh, no? Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng Kapahinga. kung, Pastor, sabi mo, ginawa ko na po eh. May papapansin. Pero ang bigat pa rin, may papapansin ako sa iyo. Kung matapos ka manalangin, akala mo na iwan mo sa Diyos ang iyong problema, pero hindi ka pa rin matulog, pabalik-baliktad ka, sabi nga ni Sister Mercy, siya nakakangiti, ikaw hindi. At sumasayad na ang nguso sa lupa, no? Ito, ibig sabihin talagang, loaded ka pa rin. Isa lang ibig sabihin nun, hindi mo iniwan. Pag matapos mo siyang kausapin, pag alis mo, binitbit mo uli, huwag mo kasing pasanin. Trust the Lord. Iwan mo and do good. Amen? At magkakaroon ka talaga ng kapahingahan. Huwag ka matakot i-apply. Come on, apply mo. The word works. Magkakaroon nga ako ng panibagong gagawin, programa, no? Pag-share, siguro ilang minuto yon. Word. Tapos may buntot yung R. RX. Ibig sabihin, Medicine. medicine ito. Ang title ko dyan is,
Hear and be healed. Hear and be healed. Hear the word and be healed. Ganun po makapangyarihan ng Panginoon, ng Kanyang salita. Iwan mo sa Kanya. Hallelujah. At may sasabihin daw siya. Dito po sa Proverb 3, Oh, sinabi dito, hallelujah. Grabe, sabi, no? marami Dami, pong, biyaya ng Lord. maraming salita ng Diyos na kailangan makakilo sa buhay natin. Proverbs chapter 3, Kawikaan sa Tagalog, Verse 5, verse 5. ito, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kapag pinapasampo natin yung ating problema, at hindi ninyo pinagkatiwala sa Diyos, mangyayari maraming nagpapakamatay. Hindi, marami nga. Totoo po yun. Na hindi dapat yun na maging istorya ng buhay mo. Ang istorya ng buhay mo yung matagumpay. You are destined to reign. You are destined for victory. Ikaw na lang ang inaantay ng katagumpayan eh. Opo. Baguhin mo lang. Sa Diyos mo, ang sabi rito, ano mo? Trust in the Lord With all your heart, with all thine heart, ng buo mong puso, buong tiwala. Ganon ang pagtitiwala at huwag kang mananahan sa sarili mong karunungan. Huwag yung sarili mong diskarte. Yes, may diskarte tayo, pero kailangan align, naka-inline sa Word of God. Do not make your plan ahead, tapos pagkatapos mo magplano, ilalapit mo sa Diyos. Yun na napapansin ko, mali ng marami talaga eh. Hindi po ako nagmamarunong, pero ito po ang mali ng marami. Magplaplano sila. Magpaplano. Tapos ilalapit sa Diyos. Panginoon, pagpalain mo po ito. Kaibigan, kapatid, bago ka magplano, konsultahin mo ang Diyos. Kung yun ang sinasabi ng Diyos, yun ang gawin mo, hindi mo pa na ipagpepre, pinagpala na kasi sa Diyos galing eh. Ang plano pa rin ng Diyos ang masusunod. Ang sabi ng iba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nasa sa Bible yun. Ito mga binasa natin, lahat ito'y pagtitiwala sa Diyos, pagdinig sa Diyos. 37 verse 4, ulitin natin. Ano sabi sa 37 verse 4 ng Psalm? kayawi mo hanapin ang kaligayahan. Oo. At ang pangarap mo'y iyong makakamit. Delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ibig sabihin, hindi ka doon nakatutok talaga sa desire ng puso mo. Nakatutok ka ron sa Diyos mo. Ang kaligayahan mo talaga ang Diyos. Come on, kapag nagkaganon, automatic, isasama ng Lord, ang pangarap mo iyong makakamtan. Hindi tayo kinokontra ng Diyos sa ating pangarap. Alam mo kasi, pag ang Diyos ang kagalakan mo, ibig sabihin yung mga pangarap mo naka-inline sa gusto na niya. Amen. Yun ang mangyayari nun eh. Naka-inline na, naka-ayon na sa gusto niya. At dahil naka-ayon sa gusto niya, hallelujah, praise God forevermore, walang kahirap-hirap na idadagdag niya sa iyo. Actually, sa Old Testament nga, under the law, ha? Ito ang sabi. Deuteronomy 28, tingnan natin. Deuteronomy 28. Deuteronomio sa Tagalog. Ang sabi sa Deuteronomy, chapter 28. Tingnan mo ha. Panlimang libro. Tingnan mo. Under the law ito ha. Ganito po kasimple. Okay, magkakapit bahay na yan ng mga bilang. Nasa unang-una lang po yan, mga 4 na o pang-5 libro sa Old Testament. Bago dumating ng Josue. Okay? Deuteronomy, chapter 28. Simulan natin sa verse 1. Tingnan niyo po ito, kaibigan. Kaibigan, kapatid. Sige po, Sister Lina. Okay. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos. Okay, Old Testament ito, under the law. Kung gagawin mo yung idinidikta ng Diyos, hindi yung idinidikta ng sanlibutan, amen? Amen? Amen. Ano mangyayari? Gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa Yun ang sabi niya sa Israelita. sa balat ng lupa. Amen? Ano sabi sa verse 2? Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Ito po ang sabi ng King James. Ha? Ito po ang sabi ng King James. And all these blessings shall come on thee o on you and overtake thee.
Ibig sabihin, tatabunan ka ng pagpapala, hindi sumpa. Hindi mo hahanapin ng biyaya. Once na ang gusto ng Lord ay ina-apply mo, sa panahon nila sumunod. Sa panahon natin, ina-apply natin. Ang biyaya ay tatabon sa'yo. Automatic, hindi mo yan hahanapin. Siguro kapatid, puro biyaya lang ang hinahanap natin eh. Hindi masama ang biyaya. Opo ako dyan, Pastor. Ngunit kailangan unahin natin ang Panginoon. Opo. At siya ang magdaragdag ng lahat na kailangan natin. Ano yung patotoo mo dyan? Ang dami mo, kasi 80 years old na to, tanda na to, ang dami ng karanasan eh. Nung pong Sabado ng gabi, meron po kasi akong ka-prayer partner. Ito lang Sabado. Nga po, noon lang pong Sabado. Bago Nag-pray po kami, yung pong Lola Karing. Nagpipray po kami dalawa. Hello Tapos po, Lola Karing. biglang may kumatok sa pintuan. Sabi ko, Auntie Karing, Hindi naman si Peter yung kumatok. hindi. Sabi ko, Auntie Karing, sandali lang po, may kumakatok. Hindi tumayo ako. Aba, kumatok yung pera sa pinto. Ano ibig mo sabihin? Linawin mo. May nag-abot po, doon sa pagbukas ko ng pinto, may kamay na pumasok, may Oh. pera 1,000. Talaga. Tingnan mo kung magkano yan. Sabi ko, 1,000, sa iyo yan. Praise the Lord. Again, inuulit ko po, si Sister Lina ay wala pong inaasahan, Opo. kundi ang Diyos. Kaya ganyan po. 80 years old. Okay, simula na ipanganak siya, never been touched, never been kissed. Pero hindi, you see, ang trust niya po sa Lord. Kaya kailangan po sa Diyos lang po tayo magtiwala. So may mga hinihipo talaga, no? May ang bahala ang Diyos. Opo. Sabi nga, sumunod din tayo. Sabi nga doon sa awit. Gumawa ng mabuti, magtiwala sa Diyos, gumawa ng mabuti. Ang dami nating natutunang step. Sabi nga doon sa awit na the goodness of God. Oo. Your goodness is running after, you. Pero kaya ayoko kumante. Kasi yun, lumiliko. After me, lumiliko. Talagang Kumukulot. yung pagpapala, susunod sa'yo, basta sumunod ka muna sa Diyos. Running after, hahabulin ka ng pagpapala. Pagpapala. Once na ginawa mo yan, parang ganito yan eh. 6:33 ng Mateo. Seek first. Tingnan nyo, kaibigan, na baka ito na lang kulang eh. Alam mo, minsan sinasabi natin habang hinahanap po nila, no? Lahat nagawa ko na. Yes, lahat ng alam mo. Pero hindi lahat ng alam mo, yun na nga ang dapat mong malaman. Amen? At ito ngayon ang ilan. Amen? Itagdag mo. Hallelujah! Matthew 6:33, Sister Mercy. 6:33. Ngunit, pag sumakita ninyo na higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. You see? Hindi focus doon sa pangangailangan. Pag sumakitan, ibig sabihin, bigyan mo talaga ng effort. Kadalasan kasi yung kailangan natin ang binibigyan natin ng effort. Eh. Hindi na nakasasamba paglinggo, hindi nakaka-attend ng church kasi may kailangan gawin. Lalong mauubos yan, kapatid. Kaibigan, sa ating pinag-aaralan, binabasa ngayon, makikita nyo, tayo na lang talagang inaantay eh. Ang Diyos nag-aantay lang talaga ng tiwala natin. Hindi niya pinipigil ang biyaya, ngunit yung ating pagtitiwala ang magiging dahilan para lalong dumaloy ang biyaya. Pag sumakitan mo ng higit sa lahat, hindi number 1 ha? Iba yung number 1 at higit sa lahat. Amen? Higit sa lahat, ang pagharian ka ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang salita. Nung Sunday, sinabi ko, kung may cellphone ka, siguraduhin mo na yung cellphone mo, may Bible. Kasi sa cellphone mong yan, nakakausap mo ang makakakilala mo. Nakakausap mo ang boyfriend, girlfriend, asawa, o sino mang mahalaga sa'yo. Nakakausap ka nila. May sana sa mismong cellphone mo ding hawak na yan, makausap ka ng Diyos. Lagyan mo ng Bible ang cellphone mo. Diyan mo makikita at dumalo ka tulad ng mga gawain kagaya nito. Give your time. Kami po ay namamanik sa kaibigan kapatid, share this sa makakakilala mo. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You see, addition eh. Pag nauna ang Lord, pag hindi ka natakot na gulumihan sa ano pa mang bagay, all these things, lahat ng ito, sabi ng Lord,
idadagdag. Hindi mo hahanapin. Hindi mo hahanapin. Yes, nagtatrabaho tayo. Yes. Hallelujah. Ngunit hindi yun yung ating tunay na biyaya. Ang biyaya natin ay ang Diyos. Balik tayo sa awit 37 at tayo po'y mag-closing na muna. Kita-kita po tayo susunod. May sasabihin ka pa? Ito po isa. Hindi pa pala tapos si sister. Sige po, sister. Pero nung nakaraan lang yung 1,000, ha? Pati kakain tayo mamaya. Joke lang. Sige po. Yung Sabado lang, ha? Ano lang araw ngayon? Miyerkules. Sige. Hindi ko na alam kung anong araw ngayon. Sige. Juan 15, versikulo 7. Nasabi, John 15 verse 7. John 15 verse 7. Kung nananatili kayo sa akin, Si Jesus ang nagsasalita dyan. ang Panginoon Jesus ang nagsasalita. During His earthly ministry, nung nandito siya sa lupa. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Ibig sabihin, manatili tayong nag-aaral ng salita. Sa ganung paraan, yung gusto ng Diyos, naka-inline ka na doon sa gusto ng Diyos. Kaya wala nang problema sa hihingin mo eh. Kasi ang hihingin mo, inline na. Amen? Handa na. Hallelujah. Itigin mo na lang. Di po ba? Pero unahin ang Diyos. Unahin ang kanyang salita. Praise God forevermore. Hallelujah. Basahin po muli natin. Sister Mercy, kayo na po ang magbasa. Simulan niyo po sa umpisa nang magamit niyo ang inyong flashlight. Awit 37. Ano po ako ng salamin kay Doktora? Awit, ano po? 37. Simulan natin sa verse 1. At tayo po'y mag-closing. Napakabuti ng Lord. Hallelujah. Awit 37. Simulan po natin sa verse 1 ulit. Tagalog po inyong binabasa. Intindihin niyo pong mabuti. Dahan-dahanin niyo po. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan liku nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. 6, ang kabutihan mo ay naliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. 7, sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Wow! Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. 8, huwag kang mapupuot ni mababalisa. Iyang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihan na makakamtan ka. Ang nagtitiwala sa Diyos mabubuhay. Ligtas sa lupain at doon tatahan. Ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Bahan po. Verse 10. Verse 10. Hindi maluluwat sila'y mapaparam kahit hanapin mo'y di masusumpungan. 11. Ngunit ang maaamo ay matitiwasay at magiging ganap ang kapayapaan. Ang ganito na lamang. Sister, pakibasa po verse 11. Tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako sa kanyang 11 yan, ha? Apo, na kanyang pamana at sa lupang iyo'y na napakasagana ang kapayapaan ay matatanggap nila. Amen. Kaibigan, kapatid, hindi po laban ng Diyos sa inyo. Kakampim niyo po siya. Amen. Ang hiling ko po sa inyo, pag natanggap mo ang video na ito, napanood ang programang ito, itong particular na episode na ito, ulit-ulitin mo. Wala namang bayad dyan eh. Hanggang sa mag-sink sa puso mo, sa isip mo at sa puso mo, yung revelation binibigay ng banal na Espiritu Santo sa ating kalagitnaan ngayon. I-apply mo. At isa lang ang sigurado dyan, ang epekto niyan ay yung mismong sinabi ng salita ng Diyos. Amen. Gabayan at magpalain ka ng Panginoon. Ngunit kapatid, kailangan mo ng Panginoong Jesus muna. Amen? Sister Mercy, pwede bang sharean mo sila tungkol doon? Kapraso lamang po ito para pagharian ka ng Panginoong Jesus. Sige po, Sister Mercy. Noon pong mga panahon na hindi po
ko po masyadong inuunawa yung mga naririnig kong salita ng Diyos. Bawat desisyon ko po, marami pong sablay, maraming palpak. Hindi po naka-align katulad ng sinabi ni Pastor. Hindi po naka-align sa salita ng Diyos ang aking mga desisyon. Kaya napakarami pong mga palpak na mga nangyayari. Dami pong dumating na problema, mga pagsubok, mga problema. Pero noong sinikap ko pong unawain yung mga salitang aking naririnig. Sabi nga po, pinanaligan ko po yun, pinanampalatayanan ko po yun. Sabi nga po ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Yun po, nagkaroon po ako ng kapangyarihang unawain ang mga salitang aking mga naririnig. Kaya po, sa bawat pakikinig ko po ngayon, nandun na po yung kalakasan at ang kapangyarihan ng Diyos ay naroroon po dahil nauunawaan ko na po unti-unti yung mga dapat kong gawin. Kaya nga po yung mga desisyon ko na nadudo na po sa tama, nasa linya na po ng salita ng Diyos. Kaya po kung nais nyo pong mabuhay ng may kapayapaan, sa kabila ng mga may pinagdadaan ng mga pagsubok at problema, dahil sa panahon pong ito, nandyan na po tayo sa karamihan ng problema, kabi-kabila, mga pagsubok. Kung nais nyo pong magkaroon ng kapayapaan, kung nais nyo pong sa kabila ng kayo dumadanas ng mga pagsubok at mga problema, ang Diyos lamang po, tanging sa Diyos po lang natin matatagpuan. Amen. Sabi nga po, ang tunay na kaligtasan, kaligayahan ay sa Diyos lang natin matatagpuan. Wala po sa kung saan-saang bagay. Kaligayahan, kapayapaan, kaayusan ng buhay, sa Diyos lang po nagmumula. Ayun nga po, sabi nga po ng salita ng Diyos sa Roma chapter 10 verse 9. Opo. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesucristo ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kung nais niyo pong maligtas sa lahat ng mga problema, para hindi niyo na po, maalis na po kayo doon sa pagpinapasa ng mga problema, ibigay na po natin sa Panginoon. Ipagkatiwala pong lahat sa Diyos ang lahat ng bagay. At doon po may kaligtasan. Hindi po kailangan, tulad po namin mga sumasampalataya sa Diyos na tumanggap na sa Panginoon, hindi po namin ito sinasarili ang kaligtasan. Kailangan po namin ibahagi ito sa maraming tao. Dahil ang gusto po ng Panginoon ay maraming maligtas. Ang gusto po ng Panginoon, hangga't maaari lahat ay maligtas sa buong mundo, sa mga tao sa buong mundo. Sabi nga po ng Revelation chapter 3 verse 20, makatok ako sa iyong puso. Nais mo bang papasukin ng Diyos sa iyong buhay? Kung nais mong, ang sagot mo ay oo. Sige po, sumabay ka sa panalangin ito. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tayo manalangin. Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay para sa iyo. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Nananalig po ako at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin. Matapos sa ikatatlong araw, ika'y nabuhay muli. Panginoong Jesus, salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa katagumpayan ng mga tatamasahin ko. Matapos kitang tanggapin, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, ikaw na po ang maghari sa akin. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Praise God. Congratulations po sa lahat ng mga tumanggap. Ang sabi ng John chapter 1 verse 12, pakibasa sister, ang lahat. Juan. Matthew, Mark, Luke, and John. Hallelujah. Chapter 1, verse 12. Ano pong sabi ron, Sister Lina? Sapagkat ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay bibigyan niya at binigyan. Binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Kung tanggapin mo si Jesus kanina, kay Jesus mismo galing sa ating Panginoong Kristo na tinanggap mo, binigyan kanya ng karapatan. Binigyan kanya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, kinakailangan, baby, lumalago. Amen? So you need the local church. Kailangan mo, at pagpe-pray namin, na matagpuan mo ang local church mo. Ngunit kayo malapit lamang sa Floodway, Block 27, no? Sa may Taytay. Iniimbitahan ka po namin doon. Kung wala at malayo ka, dalangin namin na magkaroon ka ng iyong local church na kung saan doon ka lalago. Let's pray. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Ito pong mga kasama namin ngayon sa online na ito, sa programang ito. Sino ba ngayon lang tumanggap o matagal nang tumanggap sa Panginoong Yesus na hanggang ngayon ay walang local church na nadadaluhan? Na kung saan, doon mo sila palalaguing patuloy hanggang sa mag-mature Panginoon. Father, in the name of Jesus and by the power of the Holy Ghost, hiling po namin na masumpungan po nila, matagpuan nila ang local church na nais mong para sa kanila. Dalangin po namin na wag silang magbigay ng anumang dahilan para wag makadalo. Pagkos, maging kagalakan nila ang pagdalo, pag-attend sa local church na paglalagyan niyo po sa kanila. Father, we thank you. We give you praise, we give you glory and honor. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord. So, paano? See you next. See you next recording. Don't forget, the Word works. God loves you and God bless you. Bye-bye.